Tahimik ang daan papunta sa lumang paaralang San Rafael High. Puno ng damo ang bakuran, at sa bawat hakbang ay naririnig ang langit-ngit ng tuyong dahon. Alas 5 na ng hapon, mabilis lumulubog ang araw, at ang liwanag ay unti-unting nilalamon ng kulay kalawang na langit. "Bro, ito yon!" Sigaw ni Rico habang hawak ang kamera. Kasunod niya si Jessa, ang girlfriend niyang halatang kinakabahan. "Ang creepy dito, baby. Sure ka bang okay lang pumasok tayo? Content ito, gabihin man tayo, mas maganda. Mas nakakatakot equals more views." Tugon ni Rico sabay tawa. Kasama nila sina Marco, ang cameraman, Tanya, ang thrill seeker ng grupo, at si Levy, tahimik, laging nasa hulihan. Mula kanina pa itong hindi umiimik, parang may mabigat na iniisip. "Levy, okay ka lang?" Tanong ni Marco habang inaayos ang ilaw. Maikli nitong sagot. "Parang pamilyar lang yung lugar." Nang makalapit sila sa gate, kalawang na lang ang natira sa bakal. May nakasulat sa lumang karatula. "Pinasara. Huwag papasukin." "Perfect," sabi ni Tanya sabay selfie sa harap ng karatula. Binuksan nila ang gate sa tulong ng crowbar at pumasok sa loob. Agad silang sinalubong ng amoy alikabok, amag, at kung anong malansa, parang pinaghalong dumi ng daga at nabubulok na karne. "Put, ano yung amoy na yan?" Reklamo ni Jessa, tinatakpan ng ilong. "Gawa siguro sa mga lumang specimen noon." "Dito raw yung science building sagot ni Rico. "Sige, mag-roll ka na, Marco." Nagsimula silang maglakad sa pasilyo. Basag ang mga bintana, at sa bawat pagdadaanan nila ay may mga lumang blackboard na may mga guhit ng chalk, mga equation na parang isinulat sa pagmamadali. Sa pader may graffiti. "Huwag buksan yan, ni silid." "Parang ang OA naman," sabi ni Tanya, nilapitan pa. "Baka urban legend lang to, yung mga pinatay daw dati ng principal." "Urban legend na may amoy patay." Sagot ni Jessa, nanginginig ang boses. Ilang minuto pa, narating nila ang dulo ng hallway. Nandoon ang isang silid na nakaselyo ng yero at kadena. Kahit lumang-luma na, halata pa rin ang mga marka ng dugo sa gilid ng pinto. "Ito na yung hinahanap ko," sabi ni Rico, sabik na sabik. "Teka, baka may dahilan kung bakit sinarado yan," sabi ni Levy, ngunit hindi siya pinakinggan. Inilabas ni Rico ang bolt cutter. Isa-isang pumutok ang mga padlock. "Wait lang!" Sigaw ni Jessa, ang weird talaga ni Levy kanina pa. Ngumiti lang ito, pero nanlalamig ang mga kamay. "Hindi ko alam kung gusto kong makita yan o ayaw ko." Pagkabukas ng pinto, agad silang sinalubong ng malansang amoy ng dugo at bulok na karne. Napasigaw si Tanya. "Putang, ano to?" Sa loob, makikita ang mga lumang mesa, mga beaker na may tuyong dugo, at mga jar na may nakalubog na bagay na parang laman ng tao. "Holy eye, record mo to, Marco." Tinapat ni Marco ang kamera sa paligid. May mga papel pa sa lamesa, puno ng mga note. Subject 05, failure, expired before completion. Subject 06, internal bleeding. Subject 07, survive. Habang binabasa nila, napansin ni Levy ang isang dingding. May mga larawan, mga lumang AC picture ng mga estudyante, punit at dumidikit pa sa kalawangin na pako. Isa-isa niyang tinitigan hanggang sa titig niya sa huling larawan. Ang bata sa larawan. Kamukha niya. Parehong mata, parehong peklat sa pisngi. "Levi." Bulong ni Jessa, "Ikaw ba yan?" Hindi agad nakasagot si Levi. Umurong siya ng isang hakbang, pero tila hinahatak pabalik ng mga mata sa dingding. "Hindi. Siguro kamukha lang." Mahina niyang sabi. Biglang napundi ang ilaw ni Marco. Nabulag sila sa dilim at sa loob ng ilang segundo. Nang bumalik ang ilaw, nakita nila sa pader, may bagong guhit ng dugo. Parang may nagsulat gamit ang daliri. "Wala kayong dapat buksan." "Bro, joke to, diba?" Nanginginig na sabi ni Marco. "Wala akong ginagalaw ah." "Levy, totoo bang hindi mo alam tong lugar na to?" Singhal ni Rico. Tahimik lang si Levy, pero may luha sa gilid ng mata niya. "Alam ko na kung bakit pamilyar." "Bakit?" tanong ni Tanya. Ngumiti siya, malamig. "Dito ako dati nag-aaral." Biglang bumukas ang pinto sa dulo ng hallway. Nabulag sila ng alikabok at hangin. "May tao." Sigaw ni Jessa. Tahimik.
Pero may narinig silang mga yabag, mabagal, parang hinahatak ang paa. Rico, labas na tayo, bulong ni Marco, nanginginig ang kamay. Hindi, record natin. Content ito. Habang papalapit ang yabag, sinilip nila sa kamera ang direksyon. Sa screen, may anino ng isang lalaki, nakasuot ng lumang uniforme ng estudyante, duguan. Pero nang ibaba nila ang kamera, wala namang tao. Enough na! Alis na tayo! Sigaw ni Jessa. Tinulak niya si Rico palabas, ngunit bago sila makalabas ng silid, nakita ni Levi ang isang lumang journal sa lamesa. Binuksan niya ito. Mga batang hindi natapos ang eksperimento, huwag hayaang makaalis. Napahawak siya sa ulo, parang biglang sumakit. Levi, anong meron? Tanong ni Tanya, pero hindi na sumagot. Nakatingin lang siya sa larawan sa pader, yung batang kamukha niya. Ngumiti ito. Ngumiti. Sa litrato. Napaatras siya, pero nakaramdam ng malamig na hangin sa likod. Paglingon niya, may kamay na puno ng dugo sa sahig, gumagapang papalapit sa kanya. Levi! Tara na! Sigaw ni Marco. Tumakbo silang lahat palabas, pero sa may pinto, narinig nila ang klang ng bakal. Nagsara ang kadena, mag-isa. Isang boses lang ang narinig nila, hindi sigaw, kundi pabulong, mula sa loob ng silid. Bumalik ka, Subject 07. Napatigil si Levi, natigilan pati ang hininga niya. Si Rico, hawak pa ang kamera, patuloy sa pagre-record, pero nanginginig na. Levi. Anong ibig sabihin nun? Hindi na sumagot si Levi. Tumingin lang siya sa kamera, malamig ang mata. At sa likod niya, unti-unting sumasara ang pinto ng silid. Langit-ngit. Kalansing. Lagitik. Itim. Basang-basa ng pawis si Rico habang hinahampas ng flashlight ang kadena sa pinto. Putna, bakit biglang nagsara to? Marco, tulungan mo ko. Wala na, bro, kalawang na yan. Hindi yan basta mabubuksan. Sigaw ni Marco, nanginginig ang kamay. Si Jessa ay yakap-yakap ang sarili, halos hindi makahinga. Levi, anong nangyayari? Bakit sinabi nilang bumalik ka? Tahimik lang si Levi. Nakatitig sa pinto, parang may naririnig na hindi nila marinig. Ikaw ba talaga yung bata sa larawan? Tanong ni Tanya, nanginginig. Huminga siya ng malalim, halos pabulong ang sagot. Ako yun. Dito ako ginawang eksperimento. Tumahimik ang lahat. Ang tanging tunog lang ay ang pagpatak ng tubig mula sa kisame, sumasabay sa tibok ng kanilang mga dibdib. Anong klaseng eksperimento? Tanong ni Rico, bagamat halatang may halong takot at pag-usisa. Hindi agad sumagot si Levi. Ginagawa kaming masunurin. Ginagawang walang emosyon. Kung hindi ka susunod. Naputol ang salita niya nang biglang bumagsak ang ilaw. Napatili si Jessa. Rico! Huwag kang gagalaw. Sigaw ni Rico, sabay sindi ng flashlight. Pagbukas ng ilaw, wala na si Tanya. Tanya? Sigaw ni Marco, umiikot ang ilaw sa paligid. Sa dulo ng hallway, may bakas ng dugo, parang hinila ng marahas. Oh my God! Sumunod sila sa bakas. Ang dugo ay patungo sa hagdan pababa ng basement. Habang bumababa sila, lalong lumalakas ang amoy, malansa, parang pinaghalong kalawang at patay na daga. Sa pader, may mga lumang sulat na may dugo. Tinapos ini kami. Pagdating nila sa ibaba, nakita nila ang mga lumang mesa ng dissection, mga kalawangin na kagamitan, at mga bote na may laman pa ring tuyong laman. Teka. Di ba science lab to dati? Tanong ni Marco, nanginginig. Hindi lang science lab, sagot ni Levi. Testing area 2. Nakita ni Jessa ang isang camcorder sa mesa, luma at may label na Tape 03. Pinindot ni Rico ang play. Nag-play ang video. Isang madilim na kwarto, may mga batang nakatali sa mesa. May boses ng lalaki, malamig, kalmado. Experiment no pito. The boy's tolerance for pain is beyond average. Proceed to the next stage. Sa video, ipinakita kung paanong tinanggal ng mga taong nakaputi ang balat ng braso ng bata, unti-unti, habang nakadilat lang ito at umiiyak ng walang tunog. Ang bata sa video, si Levi. Nabitawan ni Jessa ang camcorder, napasigaw. Levi, totoo ba to? Ikaw to. Tumango lang siya. Hindi ko na maalala lahat.
Pero naaalala ko yung amoy. Yung tunog ng gunting sa balat. Tahimik si Rico, ngunit halata sa mukha ang pagkasabik at takot. Bro, kung totoo to, viral to. Ilalabas natin to. Hindi niya natapos ang salita. May bumagsak mula sa kisam, isang kamay. Hindi lumang bangkay. Sariwa. At sa kuko nito may pink nail polish. Tanya. Bulong ni Jessa. Tumakbo sila papunta sa kabilang silid, pero habang dumaraan, nadulas si Marco sa sahig, sa dugo. At doon nila nakita. Si Tanya, nakabitin sa kisam gamit ang mga kawit ng bakal, nakasabit parang baboy. Ang tiyan niya ay bukas, at sa loob. May mga gamit sa eskwela, lapis, gunting, ruler, nakatara. Nakasulat sa pader. Isa lang uanzi makakalabas. Sumuka si Jessa, nanginginig ang buong katawan. Leve, ginawa mo ba to? Hindi. Nanginginig na sagot niya. Pero alam ko kung sino. Tumingin siya sa paligid, parang may hinahanap. Yung lalaking gumawa sa akin noon. Si Dr. Navarro. Isa siya sa mga teacher dito. Siya yung nag-utos. Pero sabi nila patay na siya. Tahimik. Hangin lang ang naririnig. Baka hindi patay, sabi ni Rico, habang pilit pinapakalma ang sarili. Baka may naiwan pang tao rito. Biglang may lumang speaker na umandar, nag-crackle, tapos isang tinig ang lumabas, basag, pamilyar. Welcome back, Subject 07. The next phase begins. Napatigil silang lahat. Si Levi lang ang nakangiti, kahit nanginginig ang mata. Alam ko na. Hindi ako nakatakas noon. Pinabalik ako. Hinila ni Levi ang mesa, binuksan ang isang compartment sa ilalim. Doon may mga scalpel, surgical saw, at syringe. Walang aalis hanggang hindi natatapos to, sabi niya, malamig ang tono. Levi, huwag. Sigaw ni Jessa. Pero huli na. Bigla niyang sinugod si Rico, tinulak sa mesa, at ipinatong ang scalpel sa lid nito. Naalala ko na kung bakit ako nabuhay. Ginawa akong pumatay para mabuhay. Levi, hindi mo kailangang ulitin. Sigaw ni Marco, nanginginig habang itinutok ang kamera. Pero ngumiti lang si Levi. Lahat tayo bahagi ng eksperimento. Bago pa man makagalaw si Rico, narinig nila ang tunog ng scalpel na pumuputol ng laman. Tumalsik ang dugo sa dingding. Sumigaw si Jessa, tumakbo palabas ng silid. Si Marco naiwan, nanginginig, hawak pa rin ang kamera. Nakuhanan pa niya ang frame, si Rico, nakatihaya, nakadilat, at si Levi, nakaupo, humihinal, duguan ang kamay. Hindi pa tapos to, bulong ni Levi. Habang tumatakbo si Jessa sa dilim, naririnig niya ang boses sa speaker. Subject 07, success. Proceed to final phase. At sa dulo ng hallway, sa tapat ng silid 302, nakatayo si Levi, walang ekspresyon, hawak ang scalpel, at binubuksan muli ang pinto. Basement, San Rafael High. Mabigat ang bawat hakbang ni Jessa habang tumatakbo sa pasilyo. Ang sahig ay basa ng dugo ni Rico, at ang hangin ay puno ng kalawang at amoy ng laman. Levi! Tama na! Sigaw niya, pero ang etyo lang ng sariling boses ang bumabalik. Sa likod niya, naririnig ang mga yapak ni Levi, mabagal, tiyak. Nilingon niya sandali. Ang mukha nito ay putlang-putla, walang emosyon, at sa kamay nito, kumikintab pa ang scalpel. Tumakbo si Jessa papunta sa hagdan, umaasang makalabas. Ngunit pag-akyat niya, sarado ang lahat ng pinto, nilagyan ng mga bakal na bar. Putang! Tulungan niyo ako! Sigaw niya, pero alam niyang wala nang makakarinig. Sa kabilang dulo, lumitaw si Marco, duguan, nanginginig. Jess! Dito! Nagmadali siyang lumapit, pero napansin niya agad, may sugat si Marco sa tiyan, mababaw pero tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo. Si Levi. Parang ibang tao. Jess, hindi na yun yung kakilala natin. Wala siyang ginagawa kundi hindi niya natapos. May kaluskos sa likod nila. Bumukas ang pinto ng silid 302. Pareho silang napatingin. Sa loob, madilim, pero may kumikislap na ilaw, parang mula sa mga lumang kagamitan. Doon nang gagaling ang amoy ng formalin at dugo. Jess, wag. Bulong ni Marco. Wag kang lalapit dyan. Pero tila may humahatak kay Jessa. Ang pinto ng silid ay unti-unting bumubukas ng mas malaki, parang inaanyayahan siya. Nang sumilip siya sa loob, natigilan.
mga mesa, mga katawan. Lahat sila, sina Tanya, Rico, pati mga di kilalang estudyante, pinagdugtong-dugtong. May nakatahing ulo sa ibang katawan, braso sa maling balikat, at sa gitna ng lahat, may lumang sign na nakasulat. Project Rebirth, The Raphael Subjects. Napaatras si Jessa, sumuka. Doon niya narinig ang tinig ni Leve, kalmado, halos parang sermon. Alam mo kung ano to? Dito kami ginawang perpekto. Sabi nila, para sa siyensya. Lumabas siya mula sa dilim, suot ang lumang lab gown na natagpuan niya sa mesa. Duguan ang damit, nangingintab ang scalpel sa ilaw. Hindi nila ako pinatay noon, Jessa. Tinapos nila ako. Ginawa akong kasangkapan. Levi. Hindi mo kasalanan to, pakiusap ni Jessa. Tumakas tayo, please. Hindi ako makakatakas. Isa pa akong eksperimento. Kailangan kong tapusin. Biglang sumugod si Marco, pilit inaagaw ang scalpel. Tumilapon ang kamay ni Marco, tumama sa sahig. Napasigaw siya sa sakit, gumugulong, nangingisay. Nang lapitan siya ni Leve, pilit pa rin itong nagsalita, hindi ka halimaw, Levi. Pinaniwala ka lang nila. Ngunit wala ng emosyon sa mata ni Levi. Isang saksak. Isa pa. Hanggang sa tumigil ang ungol ni Marco. Naiwan si Jessa, nanginginig, hawak ang pader. Levi. Lumapit ito, mabagal, parang nilalakad ang altar ng sariling impyerno. Hindi ko intensyon saktan sila, Jessa. Pero gusto kong maramdaman nila yung sakit na pinagdaanan ko. Hindi mo kailangang ulitin yung ginawa nila. Umiti siya ng marahan. Hindi ko inuulit, binabaligtad ko lang. Ngayon ako na ang may kontrol. Sa gilid ng silid, nakakita si Jessa ng lumang tubo, hinawakan niya iyon, at nang lumapit si Leve, buong lakas niyang hinataw ito sa ulo. Nangisay ito, bumagsak, bumitaw sa scalpel. Agad siyang tumakbo palabas. Tumakbo hanggang sa maabot ang hagdanan, pero bago pa makalabas, biglang umandar ang mga lumang siren ng paaralan. Nanginginig ang buong gusali, at ang mga pinto ay otomatikong nagsarado. Hindi. Bulong ni Jessa. Mula sa speaker, narinig muli ang parehong boses, malamig, pamilyar. Subject 07 completed. Proceeding to replication. Napatingin siya sa silid. Si Leve, nakahiga, duguan, pero nakangiti. Replication. Bulong niya. Nang lingunin ni Jessa ang pader, nakita niya may mga bagong pangalan. Isa roon. Subject 08, Jessa Mendoza. Hindi ako magiging katulad nyo, iyak niya, pilit binubuksan ang bakal na pinto. Ngunit sa loob, may maririnig na ugong, mga makina, unti-unting bumubuhay muli ng mga lumang kagamitan. Mga ilaw na kumikislap, mga syringe na kumakalansing. Mula sa sahig, may dumaloy na malamig na likido, formalin. At sa gitna ng silid, gumagalaw si Levi, pilit bumabangon. Hindi mo na kailangan lumaban, sabi nito, mahinahon. Kasama ka na sa amin. Nang lumapit ito, hinawakan ni Jessa ang scalpel na nahulog kanina. Kung ganon, tapusin ko na to. Itinarak niya yon sa dibdib ni Levi. Napaatras ito, tumitig sa kanya, mumiti. Salamat. Bumagsak si Levi, at unti-unting huminto ang mga ilaw. Tahimik. Wala nang tunog kundi ang hinga ni Jessa. Pinilit niyang lumabas, sinipa ang pinto, hanggang sa tuluyang bumigay. Paglabas niya sa bakuran, maliwanag na ang langit, umaga na pala. Ngunit paglingon niya, wala na ang lumang gusali. Tanging bakanteng lote na lang, may mga damong tumubo. Sa lupa, may nakabaong lumang kamera. Kinuha niya yon, at nang buksan, tumambad sa screen ang huling footage. Si Leve, nakatingin sa kamera, ngumingiti. Subject 07 terminated. Subject 08, ready for evaluation. At biglang umitim ang screen,